Ang isang sikat na laro sa buong mundo ay biglang nag-anunsyo na magsasara na. Habang abalang-abala ang lahat sa pagbebenta ng kanilang mga gamit para makabawi sa puhunan. Ako naman ay ibinenta ang bahay at nag-loan para lang mag-top up sa laro. Pinagtawanan ako ng lahat sa katangahan ko. Pero, ang hindi nila alam, sa sandaling tuluyan ng magsara ang laro, ang mga boss mula sa laro ay lilito sa mundo. At ang mga taong pinanatili ang kanilang mga game character, ay mamanahin ang mga kapangyarihan nila mula sa laro. Sa nakaraan kong buhay, dahil sa mga problema sa totoong buhay, napilitan akong ibenta ang account ko para makabawi sa gastos. Sa huli, nang dumating ang apocalypse, hindi man lang ako nakaligtas ng kalahating araw. Bago ako mamatay, ginawa ko ang huli kong tawag sa aking in-game CP. Meng Yao, Polem. Pagkasabi ko nun, dedon ako. Pero nang imulat kong muli ang aking mga mata, natuklasan kong bumalik ako sa panahon bago pa magsara ang laro. At sa mga sandaling iyon, kausap ko pa sa telepono ang in-game CP kong si Liu Meng Yao. Anong Polem? Kung ano-ano yung pinagsasabi mo. Hindi ba't magsasara lang naman ang laro? Kung ayaw mo na, pwede naman tayong maghanap ng ibang laro. Nang makita ko ang pamilyar na eksenang ito, automatiko kong naitanong ang parehong bagay, tulad ng dati. Ibebenta ko na ang account ko. Ikaw ba? Hindi ko ibebenta. Marami akong masasayang alaala rito. Nang marinig ko ang eksaktong sagot niya tulad ng dati, nakumpirma kong totoo ngang nakabalik ako sa nakaraan. Nang mapansin niyang ang tagal kong hindi sumasagot, halatang halata ang pagkadismaya ni Liu Meng Yao. Para sa kanya kasi, ang larong ito ay hindi lang basta isang laro. Ito ay isang magandang alaala. At ako ang pinaka-importanteng parte ng alaalang iyon. Kaya nang marinig niyang pinili kong ibenta ang account, at hindi siya samahan hanggang sa huling sandali, natural lang na mabaygo siya. Sa dati kong buhay, iyon din ang ikinadismaya niya. Pero noong dumating na ang mga halimaw, si Meng Yao, na minana ang mga kapangyarihan ng karakter niya, siya pa rin ang unang-unang pumunta para iligtas ako. Ang kaso, noong mga panahong iyon, hindi man lang ako tumagal ng kalahating araw. Huwag kang mag-alala, hindi ko ibebenta ang account ko. At saka, sasamahan pa kitang lumaban hanggang sa huli. At yung mga dungeon na hindi pa natin natatapos at mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Dadalhin kita doon lahat. Pagkatapos ng matamis na pangakong iyon, ibinaba ko na ang tawag. Pagkatapos, binuksan ko ang game forum. Halos lahat ng posts ay puro reklamo sa mga game official o kaya'y nagbebenta ng mga gamit. Sa isang scroll ko lang, nakakita agad ako ng maraming player na nagbebenta ng gold coins. 100 milyong gold coins, binibenta lang sa halagang 100,000. Alam mo, para sa isang game of the century, ang gold coins sa laro ay may 1:1 exchange rate sa totoong pera. Pero ngayon, bumagsak na ito sa 1,000 sa isa. Pero alam kong hindi pa oras para bumili. Dahil babagsak pa lalo ang mga presyo. Nagpatuloy ako sa pag-scroll. Nang may makita akong isang post, nanlaki ang mga mata ko. Hahaha, banal na tungkod ng bagyo ng Diyos ng Mahika. Max level na artifact. Nag-iisa sa buong server. Benta na sa 600,000. Sakto, mage pa naman ang class ko. Nung akma ko na sanang bilhin. Bigla kong na-realize na parang hindi ko pala kayang bilhin. Pero pagkatapos ng 1 segundo ng pag-aalinlangan, natauhan ako. Oo nga pala, pwede ko namang ibenta ang bahay ko. Tutal, malapit nang sakupin ng laro ang totoong mundo. Pagdating ng mga halimaw, ang kahit anong matataas na gusali ay magiging parang papel lang sa harap nila. Kaya naman, agad akong humanap ng ahente. Dahil ang tinitirhan kong subdivision ay nasa isang school district. Kaya pagka-post ko pa lang ng anunsyo, may kumontak na agad na buyer. Sa huli, nabenta ito sa halagang 3 milyon. Pero kailangan pa naming ayusin ang kontrata, bayad sa ahente, at kung ano-ano pa. Pinakamabilis ay bukas pa makukumpleto ang transaksyon. Pero hindi ako nagmamadali, dahil marami pa akong kailangang gawin. Una sa lahat ay ang kumuha ng mga loan. Pag dumating na ang mga halimaw, sino pa ba ang mag-aabalang maningil? Habang nasa pangalan ko pa ang bahay, agad kong inihanda ang titulo ng ari-arian ko pati na ang aking mga personal na dokumento. At isinumite sa mga lending institution. Pero kulang na kulang pa rin ang perang ito. Nakahanap ulit ako ng mga nagpapautang na may malaking tubo. Ginamit kong collateral ang bahay. At nakakuha ulit ako ng 1.6 milyon. Pagkatapos kong gawin yon, tinawagan ko ang kaklase kong si Zhang Pangzi. Isa siyang profesional na merchant. Dahil din dito, sa loob lang ng 2.5 taon, nakaipon na siya ng 10 milyon. Pero dahil sa server shutdown, muntik na siyang mabankrupt. Zhang Pangzi, nandito ako para tulungan kang i-cut ang losses mo. Ganito na lang, kaya mo bang makakuha ng 1 billion gold coins? Sa kasalukuyang market price, bibilhin ko lahat. Nang marinig ni Zhang Pangzi ang sinabi ko, sobrang nagulat siya. Kasi naman, lahat ngayon ay naghahanap ng tandang sasalo sa mga gamit nila. Bakit ako naman ang gustong samalo? Syempre, hindi ko pwedeng sabihin ang tungkol sa pag-travel ko sa ibang mundo.
Kaya nagsinungaling ako na gusto kong bumuo ng isang top-tier equipment set para may magamit kami ng CP ko sa pag-grind. Para naman ito sa game CP ko, di ba? Ay, oo nga pala. Tulungan mo rin akong kumuha ng isang buong fashion set. Agad na pumayag si Zhang Panzi. Pagkalipas ng ilang oras, natanggap ko na ang equipment na pinadala niya sa akin. Nagpadala pa siya ng ilang costume bilang bonus. Sakto, pwede kong iregalo kay Meng Yao. Gabi na nang matapos ako sa lahat. Pag online ko, nakita ko ang message ni Meng Yao. Pakiramdam mo ba ay wala ng kwenta ang larong to? Kung dati, hindi ka naman ganito ka-late mag-online. Kung ayaw mo nang maglaro, hindi kita pipilitin. Kung gusto mong maglaro ng ibang laro, sasamahan kita. Kahit 2 taon pa lang tayong magkakilala online. Para na tayong matalik na magkaibigan. Pagkarinig ko noon, bahagya akong napangiti at hindi na nagsalita pa. Agad kong sinabi sa kanya na buksan ang inventory niya. At ipinadala ko sa kanya ang isang set ng Godly Priest Armor, ang Moon God Set. Kahit bumagsak na ang presyo, ang set na ito ay nagkakahalaga pa rin ng mahigit 1 milyon. Kung dati, aabot ito sa daan-daang milyon. Hindi pwede. Pangarap ko to. Hindi pwedeng ikaw lang ang gagastos. Mayroon pa akong ipon dito, sayo na muna lahat. Pagkasabi niya noon, narinig ko ang notification ng pagtanggap ng pera sa telepono ko. Pagbukas ko, nakita kong may 6 milyon. Natulala ako ng matagal bago ako halos makapagsalita. Ang tagal na nating magkakilala. Ngayon ko lang nalaman na isa ka palang mayaman. May allowance ka na 6 na milyon. Anong klaseng pamilya ba yan? Pero nang maisip ko ang nakaraang buhay ko, matapos sakupin ng laro ang totoong mundo. Nagmamadaling iligtas ako ni Meng Yao noon. Pero hinarang siya ng isang level 90 na boss. Isang priest na mag-isang lumalaban sa isang level 90 na boss. Ibig sabihin, sobrang lakas ng gamit ni Meng Yao. Kaya kahit hindi ko pa siya binigyan ng maaga, bibili pa rin talaga siya para sa sarili niya. Sa susunod, ako na ang sisigot sa mga gastusin sa laro. Kung kulang, sabihin mo lang sa akin. Wala na akong ibang sinabi. Dahil sa pera ni Meng Yao, pwede ko nang isynthesize ang god level na pet egg. Sa larong New World, ang mga pet ay napakalakas na battle partner. Pero kailangan tugma sa class ng may-ari para masulit ang lakas nito. Napakamahal gumawa ng high-level na pet egg. Kaya naman sobrang dalang lang ng mga top-tier na pet sa larong ito. Kaya inutusan ko ulit si Fatty Zhang na mamili para sa akin. Hindi nagtagal, dumating ang mahigit 500 pet egg. Pagkatapos, ipinasa ko kay Meng Yao. At sabay kaming walang tigil na nag-synthesize. Habang nagsisynthesize ako, nagpadala ako ng voice message kay Fatty Zhang. Ipagpatuloy mo ang pagbili ng mga pet egg para sa akin. Kahit gaano karami, kukunin ko lahat. Pagkakuha mo, isynthesize mo na agad para sa akin. Tapos na akong mag-synthesize. Kung dati lang, siguradong bibilis ang tibok ng puso ko kapag nagsisynthesize ng isang bagay na nagkakahalaga ng 5 hanggang 6 na milyon. Pero naranasan ko ng mamatay. Hindi na ako basta-basta natitinag. Sumigaw na lang ako ng malakas. Bukas, habang nawawala ang nakakasilaw na liwanag, isang ungol ng halimaw ang narinig. Isang batang Stegosaurus na may mga parang pamaypay na spike sa likod ang lumitaw. Isa itong pet na may napakataas na depensa. Kapag sinakyan ng may-ari, kaya nitong harangin ang 80% ng damage para sa kanya. Kahit na maganda na ito, hindi pa rin ito umabot sa superb standard. Pero para kay Liu Meng Yao, sobrang cute nito. Gustong-gusto niya ang mga pet na tulad ng batang Stegosaurus. Hindi ko naman kailangan at hindi ko rin type. Dahil gusto naman ni Liu Meng Yao. Maganda na rin gawin itong mount niya. Pagkatapos, nagpatuloy kami sa pagbukas ng mga itlog. Hindi nagtagal, isang dazzling egg ang sumabog sa liwanag sa harap namin. Dahil sa nakakasilaw na liwanag, napapikit na naman kami ni Liu Meng Yao. Boss, tingnan mo, may nagbubukas ng dazzling egg. Malapit nang mag-shutdown ang server. Bakit pa sila nagsasayang ng pera? Baka mayaman yan. Markahan mo. Sa sumunod na sandali, nakatanggap ako ng isang team up request message. Pero agad din itong binawi. Nang makita ko yun, agad kong naintindihan. Mukhang na-target ako ng mga profesional na gold digger sa laro. Sa laro, walang mga batas at regulasyon tulad ng sa totoong buhay. Kaya yung mga taong may madilim na kalooban pagdating sa laro, ay nagiging walang pakundangan. Nagsasaya pa sila sa pagpatay ng ibang player para nakawin ang kanilang mga gamit. Tinatawag pa nila ang kanilang sarili na gold diggers. Wala akong kahit katiting na respeto para sa mga taong to. Mabuti pang wag akong galitin ng mga gold digger na yan. Kung hindi, hahabulin ko talaga sila para patayin. Hanggang sa maubos lahat ng drops nila. Syempre, sa ngayon, hindi pa fully upgraded ang mga gamit ko. Hindi pa rin napapalakas ang pet ko. Kaya siguradong hindi muna ako lalabas ng main city. Sa mga sandaling yun, bumalik ang isip ko sa warehouse. Nang matapos ang maningning na liwanag, lumitaw sa harap naming dalawa ang pet na nakuha ni Liu Meng Yao. Ito pala ang Zuniao, isang hybrid ng Zuke at Phoenix.
Pagkatapos kong makita ang mga talent at skill nito, nagulat talaga ako. Ganyan talaga kapag mythical grade pet. Hindi lang ito may mataas na burst damage. Kaya pa nitong mag-revive pagkatapos mamatay. Sa mga oras na yun, may lumabas na notification sa party. Pakipili kung kanino mapupunta ang pet na ito. Ang Zuniao ay isang fire-type magic pet. Perfect match ito sa class mo. Dalhin mo na siya. Mula ngayon, ikaw na ang magiging damage dealer. At ako naman, kasama ang baby Stegosaurus ko, ang sasalo ng damage para sa'yo. Nang makita ko yun, hindi na ako naginarte at tinanggap ko na lang agad. Sa sumunod na sandali, lumabas ang isang world announcement. Binabati ang manlalarong si Lulay Kenshi, na pinagpala ng Diyos ng swerte habang binubuksan ang isang pet egg. Nakakuha ng mythical quality. Nakuha ang kaisa-isang pet sa buong server, ang Vermilion Bird. Nang lumabas ang anunsyo, ang dating tahimik na World Channel ay agad na sumabog sa gulo. Dahil ang larong ito ay sobrang realistiko at groundbreaking. At matagal na rin itong tumatakbo. Marami pa ring mga tao na tulad ni Liu Mengyao, na kahit magsasara na ang server ay maglalaro pa rin hanggang sa huli. Siyempre, marami ring kumwestiyon dito. Magsasara na ang laro, ano pa ang silbi ng makakuha ng Divine Beast sa puntong ito? Sayang lang sa pera, wala akong ganang tingnan ang World Channel. Dahil may mga kailangan pa akong gawin. Sa ngayon, pinupuntirya na ako ng ilang mga tao. Sa sandaling iyon, nagpadala na naman sa akin si Fatty Zhang ng isang batch ng mga item. Kasama rito ang isang set ng level 100 kagamitan para sa priest. Marami ring enhancement stones, at maraming mga formula para sa talisman at reagent, at kung ano-ano pa. Napakahalaga ng lahat ng mga bagay na ito. Pagkatapos kong magbayad, ibinigay ko ang priest equipment kay Liu Mengyao sa pamamagitan ng trade. Pagkatapos, sinabi ko sa kanya, kapag natapos na nating ayusin ang mga gamit, uunahin nating i-clear ang mga treasure map. May kaibigan akong tumulong sa ating makakolekta ng 200 treasure map. Pagkatapos nating i-clear lahat, tingnan natin kung ilang Divine Beast Peel o Bloodline Peel ang makukuha natin. Kapag napataas na natin ang ating combat power, pupunta tayo para tingnan ang Heavenly Palace. Sa narinig, sobrang natuwa si Liu Mengyao. Matagal na niyang pangarap sa laro ang makapunta sa Heavenly Palace. Dahil ang Heavenly Palace ang pinakamahirap na dungeon sa buong New World. Dati, tanging mga God tier whale lang na gumastos ng daan-daang milyon ang nakakapag-clear nito. Pero ngayon, gumastos lang ako ng mahigit 1 milyon at mayroon na akong kumpletong set ng Divine Gear. Pagkatapos, sabay kaming dalawang nag-teleport paalis. Ginawa ko iyon para matakasin ang mga gold farmer. Pero hindi ko inaasahan na nasundan na naman nila kami. Nakuha na yung Divine Magic Staff. Pati na rin ang GZ Zumi. Nang marinig ko yun, sobrang saya ko. Ang GZ Zumi ay isang storage ring. Kaya nitong maglaman ng 1,000 item slot. Hindi lang sa laro may malaking pakinabang ang ganitong item. Mas magiging malaki pa ang pakinabang nito kapag dumating na ang laro sa totoong mundo. Ngunit, habang abala ako sa walang tigil na pagkuha ng mga gamit, sa isang base ng kumpanya na itinayo sa gitna ng malaking bundok, isang emergency meeting ang idinaos. Ang kumpanyang ito ay ang New World Company, ang gumawa ng pinakamalaking online game sa buong mundo. Sigurado na ba na ang enerhiya ng Starstone ay tatagal na lang hanggang Abril 28? Opo, sir. Sinubukan na ng aming mga programmer ang lahat ng posibleng paraan. Nagimbita pa nga kami ng mga scientist mula sa iba't ibang lugar. Pero wala talagang nakitang solusyon. Itong mahiwagang bato na nakuha natin mula sa kalawakan noon, ay malapit nang maubos ang enerhiya. Dahil sa batong ito, kaya nabuo ang mundo ng New World. Sayang lang talaga, binabatikos na tayo ngayon ng mga players sa buong mundo. Sa mga huling araw na ito, ipagpatuloy nyo lang ang maayos na maintenance. Tiyagin na lang natin hanggang sa huling araw. Ito na lang ang tanging bagay na magagawa natin para sa mga manlalaro. Sa kabilang banda, tawag pa rin ng tawag sa akin si Matabang Zhang, tinatanong kung ano ang kailangan ko. Pero agad ko siyang tinanggihan. Dahil nasa akin na ang lahat ng dapat kong makuha. At ayon sa natatandaan ko, babagsak pa ng husto ang mga presyo bukas. Dahil maglalabas ng announcement ang New World. At ang mismong announcement na ito ang tuluyang magiging hatol na kamatayan para sa larong New World. Pagdating ng panahong iyon, lahat ng gamit ay magiging sobrang mura na. Ang dahilan kung bakit ako gumastos ng malaki para bumili ng equipment ng maaga, ay dahil maglalabas ang laro ng bagong dungeon, ang Nanshanman. Una, para tulungan si Mengyao na makuha ang first kill. Ikalawa, para mag-ingat laban sa mga gold farmer sa laro. Habang wala pang update, ginamit ko ulit ang aking superpower para i-max level ang lahat ng equipment. Pagkatapos kong maghanda, isinama ko si Mengyao at tinapos naming ubusin ang lahat ng treasure maps. Pagkatapos, ipinakain ko ang lahat ng nakuha naming Divine Beast Pills kina Zubird at Jianlong. Sa isang iglap, nag-evolve sila at naging mga Divine Pet na kasing lakas ng isang level 70 boss.
Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, tinawag ko si Meng Yao para sabay kaming pumunta sa Chanyu City. Ang dahilan kung bakit kami pumunta dito ay dahil isa itong pribadong teritoryo. At ang plano ko ay bilhin mismo ang buong syudad na ito. Sa ganitong paraan, magkakaroon kami ng isang fortress kapag nagsimula na ang game invasion. Lupa, pagkatapos makipag-usap sa dating City Lord, nabili ko ito sa halagang 800 milyong gold coins. Pagkakuha ko ng autoridad bilang City Lord, agad kong ginawang Vice City Lord si Meng Yao. Pagkatapos gawin ang lahat ng iyon, napabuntong hininga ako ng malalim. At mabilis na akong nakatulog. Kinaumagahan, nagising ako dahil sa isang tawag sa telepono. Nang sagutin ko, nalaman kong ito pala ang kliyenteng bibili ng bahay ko. Hello, kayo po ba si Mr. Lu Chengxi? Ako si Bai Haisheng. Itong bahay na to, balak ko sanang bilhin para tirhan ng anak kong babae. Pero hindi pa siya kailanman umalis ng bahay simula pagkabata. At isa pa, bago para sa kanya ang syudad kung nasaan ka. Kaya sana huwag ka munang umalis. Maaari ka bang manatili dyan para tulungan akong alagaan ng anak ko? Naisip ko na wala pa naman akong ibang malilipatan, kaya pumayag agad ako. Pero hindi ko maiwasang magtaka. Bakit niya basta-basta nalang ipagkakatiwala sa akin ang anak niya? Baka naman sobrang pangit ng anak nitong si Bai Haisheng. Pero ang hindi ko alam, ay nang ibaba ni Bai Haisheng ang telepono. Ang anak niyang si Shui ay tuwang-tuwang tumakbo papunta kay Meng Yao. Handa na ang lahat, Meng Yao. Bukas, mabibigyan mo na siya ng malaking sorpresa. Sa kabilang banda, pagkababa ko ng telepono, hindi ko na masyadong inisip yun at natulog na ulit ako. Pero parang saglit pa lang akong tulog, nagising na ako sa isang katok sa pinto. Inis kong sinabi, nakuha ko na yung food delivery ko. Sa iba yan, tingnan mo kung nagkamali ka ng pinagdalhan. Bilang isang taong bahay, walang ibang pumakatok sa pinto ko kundi yung mga nagde-deliver lang ng pagkain. Pero ang sumagot ay isang boses ng babae. Excuse me, bahay po ba ito ni Lu Chengxi? Ako po si Bai Shui. Anak po ako ni Bai Haisheng. Pagkarinig ko noon, bigla akong natulala. Di ba dapat bukas ka pa darating? Tiningnan ko ang oras, 10:00 na ng gabi. Grabe, hating gabi na dumating. Pagkatapos, binuksan ko ang pinto. Ang tumambad sa akin ay hindi isang babaeng sobrang pangit. Sa halip, isa siyang napakagandang babae. Kaya pala ayaw nang makipaglaro sa akin ni Liu Meng Yao dahil sa isang taong katulad niya. Nang matauhan ako, agad kong pinapasok si Bai Shui sa loob. Tapos, ngumiti ako at nagtanong, bakit ang gabi mo nang dumating dito sa Longhai? Nag-drive ako, sagot ni Bai Shui habang tinitingnan ang kabuuan ng bahay. Pagkarinig ko noon, biglang nanlaki ang mga mata ko. Isang pamilyang kayang bumili ng bahay na nagkakahalaga ng 3 milyon. Siguradong maganda ang kotse na minamaneho niya, no? Pwede kayang gawan ng paraan tong kotse. Kahit mayroon pa akong halos 10 milyong pondo sa ngayon. Pero parang hindi pa rin sapat. Tutal, sa panahong ito, mas maganda kung mas maraming pera. Kahit ngayon lang kami nagkita. Pero napunta na agad ang isip ko sa kotseng dala ni Bai Shui. Ano ba ang kotse? Ari-arian yan. Pag ginamit tong pansanla, siguradong malaki ang halaga. Pero paano ko kaya gagawa ng paraan? Pinagmasdan ko si Bai Shui. Pero, pinagmamasdan din pala ako ni Bai Shui noon. Kaya nagkatinginan kami, medyo naging awkward. Sa gulat, pareho naming mabilis na iniwas ang aming mga tingin. Si Bai Shui ang unang nagsalita. Nilalaro mo pa ba yung larong New World? Oo, hindi lang nilalaro. Plano kong laruin hanggang sa huling segundo bago magsara ang server. Nagkataon pala, ganun din ang plano ko. Nang mapag-usapan ang laro, bigla kaming nagkaroon ng common topic. Nawala na rin ang awkwardness sa pagitan naming dalawa. Nakangiting sinabi ni Bai Shui. Isa akong level 100 na female warrior. Magiging Valkyrie ako sa hinaharap. Ngumiti ako at agad na sinabi. Kung ipagpapatuloy mo pa ang paglalaro, gusto mo bang sumama sa amin mag-dungeon? Sigurado akong makukuha natin ang first kill sa bagong labas na dungeon. Malaki ang magiging reward noon. Pero tiningnan ako ni Bai Shui na may halong pang-aalipusta. Magsasara na rin lang ang laro, ano pa ang silbi ng mga reward? At pagkatapos ay nagtanong siya ulit ng isang bagay. Lu Chengxi, hindi mo ba talaga ako natatandaan? Pagkarinig ko sa sinabi niya, natigilan ako saglit bago ko na-realize. Aba, kaya naman pala may lakas ng loob siyang tumira kasama ko. Magkakilala pala kami, ikaw sa laro. Hindi kaya ikaw si Baby Bird. Sa wakas, naalala ko na. Isang newbie. Tulad ng maraming iba, wala pa siyang gaanong alam. Tapos, sa isang team dungeon, nakilala ko ang kasalukuyan kong CP na si Liu Meng Yao. Noong mga panahong iyon, may isa pang babaeng character sa team. Si Xiao Neo Yiren. Naaalala ko pa na magkasama silang naglalaro ni Liu Meng Yao. Kasi pagkatapos noon, nakasama ko pa silang maglaro hanggang level 50. Kaya lang, kinalaunan ay tumaas ang level ni Xiao Neo Yiren. At magaganda rin ang mga gamit niya. Masasabing isa siyang whale o big spender.
At saka, mahilig talaga siyang makipag-away o mag-private. Hindi tulad ni Liu Mengyao na gusto lang maglaro ng tahimik. At hindi rin tulad ko na hanggang casual player lang. Tapos, may isang beses, nasangkot si Xiao Neo Yiren sa isang gulo sa laro. Nagkaroon siya ng alitan sa isang maliit na guild. Para hindi kami madamay ni Liu Mengyao sa gulo niya. Desididong umalis si Xiao Neo Yiren sa party namin. Pagkatapos noon, sumali siya sa guild na Zhu Piao Chenli. Ang sabi-sabi, naging elder pa raw si Xiao Neo Yiren sa guild ng Zhu Piao Chenli. Ang akala ko pa naman, sa totoong buhay, isa siyang babaeng maliit at mahinhin, tulad ng ID niya. Hindi ko inaasahan na pagkakita ko sa kanya, hindi pala siya maliit. Ang masasabi ko lang, hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga game ID. Pagkatapos naming magkulitan ni Bai Shuyi, bumalik na ako sa kwarto para magpahinga. Tutal, naging magka-team naman kami dati sa laro, at hindi rin naman kami bibihirang mag-party. Kaya ngayon, wala namang ailangan sa pagitan namin. Pero hindi iyon ang mga importante. Ang importante, kakilala ko ang bibili ng bahay. Kung ganoon, pwede ko munang patagilan ang pagbenta. Tapos, pagkalipas ng ilang araw, gagamitin ko muna ang bahay na to. Para tingnan kung makakakuha ako ng pera online. Saka, kailangan ko ring pakanabangan ang kotse ni Shuyi. Nag-aalala pa naman ako kung paano ko gagawin yun. Ngayon, ayos na. Magkakakilala naman kaming lahat. Hiramin ko lang ang kotse mo para ay gala. Ikaw, Shuyi, siguro naman wala kang tutol, di ba? Sa sobrang tuwa ko, bigla kong naalala. Dahil sa relasyon nila ni Liu Mengyao. Di ba't ibig sabihin ay alam na rin ni Liu Mengyao na binibenta ko ang bahay? Agad akong nag-message kay Liu Mengyao. Alam mo na pala, pagkalipas ng mga 10 minuto, nag-reply si Liu Mengyao. Kakaligo ko lang, dumating na ba si Shuyi dyan? Kumusta naman? Napakagandang babae pa naman nun. Mas tamang sabihing nagulat ako. Kaya pala parang may gusto kang sabihin pero nag-aalangan ka noong mag-log out ka kanina. Kaya pala, matagal mo nang alam ang tungkol sa akin. Ano pa nga ba, nang malaman kong ipinagbili mo pa ang bahay mo para sa pangarap ko. Naisip ko noon, ang tanga-tanga mo. Pero gustong gusto ko. Kaya pala hindi ka nag-atubiling ibigay sa akin lahat ng ipon mo, ano? Nakahinga ako ng maluwag nang makita ko ang reply ni Liu Mengyao. Pagkatapos noon ay masaya na kaming nag-usap ni Liu Mengyao. Kahit nasipi lang kami sa laro, at kahit na hindi pa kami kailanman nagkita. Pero dahil sa ilang taong pagsasama namin sa laro tuwing gabi, para na rin kaming magkasintahan sa totoong buhay. Ang iniisip ko, yung bahay sa totoong buhay, kahit may benta, pwede namang kitain ulit ang pera sa hinaharap. Kahit na kapag kinasal na tayo, kaya ko pa ring ibigay sa'yo ang isang mas malaki at mas magandang bahay. Pero sa ngayon, ang gusto ko lang ay maging masaya ka. Gusto kitang samahan hanggang sa pinakadulo ng laro. Alam kong malapit nang magsara ang game, at sigurado akong masama rin ang loob mo. Kahit na hindi mo yun kailanman ipinakita. Labis na naantig si Liu Mengyao sa mga sinabi ko. Kahit na halatang halata naman na nambobola lang ako. Pero yan ang kahinaan ng mga babae. Lalo na't ipinagbili ko pa ang bahay ko para lang makasama siyang maglaro. Talagang na-touch sa akin si Liu Mengyao. Pagkatapos naming mag-usap sandali, nagpaalam na akong matutulog na. Samantala, si Liu Mengyao naman ay nakahiga sa kama, hindi makatulog sa sobrang kaligayahan. Kaya tinawagan niya si Shuyi. At ikinwento niya ang lahat, pati na ang pagbenta ko ng bahay para sa pangarap niya. Para sa isang ordinaryong tao, ang pagbebenta ng bahay para lang maglaro ay isang uri ng kabaliwan. Lalo na kung ito ay isang laro na malapit ng isara at mawala na ng tuluyan. Pero para sa isang dalaga na hindi problema ang pera, ang ginawa kong ito ay walang dadang napaka-romantiko. Nag-uumapaw ito sa esensya ng tunay na pag-ibig. Kahit si Bai Shuyi na laging walang pakialam sa mga lalaki ay hindi napigil ang magsabi ng isang bagay. Ngayong nakahanap ka na ng ganito kabuting boyfriend. Yaw, hindi mo na ako kakailanganin pa. Pero pagkatapos niyang kausapin si Liu Mengyao, agad na binuksan ni Bai Shuyi ang isang chatbox. At ang pangalan ng kachat niya ay malinaw na nakasulat, Guild Leader. Guild Leader, nalaman ko na. Hindi pala talaga alam ni Lu Chengxi ang anumang inside info. Ang dahilan kung bakit patuloy siyang gumagastos ng malaki sa laro ay dahil sa kanyang CP. Nanghihinayang ang matalik kong kaibigan sa larong ito. Kaya sa mga huling sandali, gusto niyang puntahan ang bawat sulok ng laro. Salamat sa pagod mo, Shuyi. Pinakamainam kung makakakuha ka ng maraming impormasyon mula sa kanya. Sabihan mo na lang ako kapag may balita ka. Huwag kayong mag-alala, President. Sige, matutulog na ako. Pagkatapos noon, pinatay ni Bai Shuyi ang kanyang cellphone. Hindi na rin siya masyadong nag-isip. Kaya natulog na lang siya kaagad. Samantala, ako naman ay hindi makatulog sa sobrang excitement. Dahil bukas, tuluyan nang makukumpirma ang shutdown ng New World. Sa panahong iyon, babagsak ang presyo sa pinakamababa. Kailangan kong gamitin agad ang mamahaling resources ni Shuyi para kumita ulit ng malaki.
At hindi dapat malaman ng iba ang aking intensyon. Tutal, sa lahat ng mga naging galaw ko, siguradong may mga tao na sa laro ang palihim na nagmamanman sa akin. Kinaumagahan, gaya ng inaasahan, inilabas na ang anunsyo na nagsasabing patay na ang laro. Hanggang sa punto ng pagkaubos. Sa mga nakaraang taon, namuhunan ng kumpanya ng halos 100 bilyong pondo. Kaya wala na kaming kakayahan na magbigay ng kabayaran o tulong sa mga manlalaro. Nang lumabas ang anunsyong ito, para na ring sinabi sa lahat na wala ng halaga ang inyong mga item at equipment. Sumabog ang official website, naglipa na sa lahat ng dako ang mga post na puno ng mura. Pero para sa akin, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para mamili. Agad kong kinontak si Zhang Chunlin. Bilhin mo ang mga gold coins sa pinakamababang presyo. Kahit gaano karami, bilhin mo lahat para sa akin. Nang marinig ito, hindi na iwasan ni Zhang Chunlin na magduda. Lu Chengxi, magkababata tayo at matalik na magkaibigan. May alam ka bang hindi namin alam? Kung nagtitiwala ka sa akin, magtira ka ng ilang mahalagang gamit. Tapos, ayusin mo na rin ang account mo. Basta, siguradong hindi ka malulugi sa hinaharap. Kahit sabihin kong nabuhay ako muli, hindi naman siya maniniwala. Ito lang ang paraan ko para makumbinsi siya. Kabababa pa lang ni Zhang Chunlin ng telepono. Agad namang tumawag ang class advisor ko. Galit na galit siyang sinermonan ako dahil sa pagbenta ng bahay at pag-utang para lang mag-top up sa laro. Pati mga kaklase ko, nagmemensahe sa group chat at walang tigil akong tinutuya, tinatawag na waldas. At itong mga usapan sa chat ay nagkataong nakita ni Shuyi. Bakit naman ganun kasama magsalita yung kaklase mo? Wala ka man lang bang pakialam? Hindi ko rin naman balak na mag-ingat sa kanya. Tutal, itong mga ginagawa ko ngayon, siguradong makakatawag ng pansin ng ilang tao. Kaya naman diretsahan akong nagsalita. Ngayon, sa tingin mo ba ang galing-galing ko? Sunod-sunod na tumango si Shuyi at tinanong ang matagal na niyang gustong itanong. Bakit ka pa rin naglalagay ng pera sa laro? Gusto rin ng guild leader namin na malaman kung ano ang iniisip mo. Naging prank ka si Shuyi. Inamin niya ang pagiging especially iya niya na pinadala ng kanilang guild. Hindi ko sinagot ang tanong niya. Sa halip, ikinwento ko sa kanya ang tungkol sa mga loan at pangungutang ko ng pera. Pagkarinig nito, tuluyan nang natigilan si Shuyi. Huwag mong sabihin ginagawa mo to para sa pangarap ni Yao Yao. Siya lang namang baliw sa pag-ibig ang maniniwala riyan. Medyo nawalan ako ng pag-asa kaya napilitan akong magsinungaling. Sa tingin ko, may pag-asa pa namang makabawi ang laro. O baka naman ang New World Company, dahil sa pressure, ay mapipilitang magbigay ng kabayaran sa ating mga manlalaro. Kung ganun, pwede ko na bang sabihin sa guild leader namin na mag-invest na rin siya ng pera. Si Zumo, ang guild leader ng Snowdrift Guild. Naaalala ko, napanatili rin ang account niya hanggang sa huli. Idagdag pa ang pagiging guild leader niya. Kapag sinalakay na ng laro ang totoong mundo, siguradong magiging isa siya sa pinakamalakas. Kaya hindi na ako nagbigay ng masyadong detalye. Sinimulan kong pag-interesan ang kotse ni Shuyi. Yang kotse mo, Global Limited Edition yata, no? Hindi mo naman siguro binabalak na gamitin yan para makautang, di ba? Huwag mo nang isipin yan. Kung kulang ka sa pera, sige, pahihiramin mo na kita ng ilang milyon. Pero paano kung malugi ka at maubos lahat yan? Anong klaseng kinabukasan ang maibibigay mo kay Yao Yao? Masasabing lahat ng sinabing iyon ni Shuyi ay galing sa puso. Pero ang hindi ko inaasahan, ang halagang para sa akin ay napakalaki na. Ay ilang milyon lang pala para sa kanya. Yung mga perang inutang ko noon, dagdagan pa ng mga ipon ni Yao Yao. At yung ilang milyong ipinangako ni Shuyi ngayon, lahat-lahat, aabot na ng mahigit 10 milyon. Ngayon, sa wakas ay makakagalaw na ako ng todo. At makakagawa na ng malaking hakbang sa laro. Pagkatapos naming mag-usap ni Shuyi, bumalik na ako sa kwarto para mag-online. At matagal nang naghihintay si Liu Mengyao sa laro. Pagkita namin, agad kong sinabi ang binuo kong plano. Una, ay clear natin ang bagong labas na Nanshanman Dungeon. Pagkatapos, hahanapin natin si Dao Jian Xiao para tulungan tayong i-craft ang level 120 na handmade equipment. At sa huli, bubuo tayo ng party para sabay na i-clear ang pinakamahirap na Tiaingong Dungeon. Kasabay nito, tuloy-tuloy din ang dating sa warehouse ko ng iba't ibang items at materials galing kay Zhang Chunlin. Kasama doon ang saktong 100 piraso ng Eternal Crystal. Kumuha ako ng 12 piraso. Matapos ang ilang oras na walang tigil na pag-e-enhance, sobrang tumaas ang stats ng equipment namin ni Liu Mengyao. Umakyat pa sa 70,000 ang magic attack namin. Idagdag mo pa ang damage output ng Mythical Vermilion Bird. Sapat na to para hamanin ang Nanshanman Dungeon. Bago pumasok sa dungeon, binuksan ko ang first clear leaderboard. Nakasulat doon ang time record para sa unang nakatapos ng dungeon. Isang team na may 6 na miyembro, inabot sila ng 52 minuto. Ngayon, balak kong talunin sila, dahil ang reward para sa first place sa leaderboard ay tig-isang supreme gift box bawat tao. Pumasok kaming dalawa ni Liu Mengyao sa dungeon.
Sabay naming pinalabas ang dalawang pet. Una, ang mga mob. Pagtingin ko, puro higanteng unggoy. Inutusan ni Liu Mengyao ang Stegosaurus na sumugod para kunin ang aggro ng mga higanteng unggoy. Agad ko namang pinasimulan ang pag-chant ng Vermilion Bird. Diretsyong ginamit ang talent skill na Heaven Burning Earth. Agad na naging isang malaking liyab ang buong lugar. Sumunod ang Forbidden Spell, ang Stormfield. Pinabagal nito ng 50% ang movement speed ng lahat ng kalaban. Isa itong walang tatalong crowd control skill. Sa isang iglap, mas lalo pang lumaki ang dagat ng apoy. Makalipas ang 10 minuto, sa killing field na nilikha ng pinagsamang Stormfield at Heaven Burning Earth. Puno na ang sahig ng mga bangkay ng higanteng unggoy. Nakarating kaming dalawa ni Liu Mengyao sa level 102. Ang susunod ay ang pag-clear sa mga elite mob. Ikabuo ang 16 na Giant Ape General. Mabilis akong nakagawa ng plano. Una, ipapa-aggro natin sa Stegosaurus. Tapos, gagamitin ang targeted skill na Sandstorm Eye. Para pansamantalang mabulag ang Giant Ape General. Pagkatapos, sunod-sunod na Windblade. Nakadil ng 130,000 damage sa loob ng 5 segundo. Mabilis na nababawasan ang HP ng Giant Ape General. Sa huli, direkta itong tinapos ng Flame Barrage ng Vermilion Bird. Pagkatapos naming talunin ang mga elite mob, agad kaming nagmadali papunta sa gitna ng mapa. Isang malakas na Eitangal ang umalingaw-ngaw mula roon. Sino kang hamak na nilalang na ng ahas tulungan ng palasyo ng kalangitan upang harangin ako, ang Diyos ng digmaan.